2 kagad po siya. Kasi 7 years old na po siya. Kids can express whatever they wanna express. Talagang hatid sundo namin talaga. At nung nagtungtong na siya ng 10, naglalakad na siya mag-isa. Aking pagiging niya undercover. Don't do this at home. Second sa ating subject ay ang school. Okay, sa school. Hindi po kayo makakapamili kung saan po kayo malapit, dun po kayo i-a-assign. Ngayon kapag kapuno na po yung school na malapit sa inyo, sa susunod na malapit na school po kayo dadalhin ng mga ito. Ang gagawin nyo lang po is to go to school na malapit sa inyo. Papakita nyo lang po kung ano yung mga documents ng anak nyo at kung ano yung edad niya. Sa edad po sila nagbe-base, hindi po kung ano yung natapos nyo sa Pinas. Wala po silang pakialam dun kung graduate o hindi. Yung eskwelahan po ang mag-decide kung anong grade na po yung anak ko. Kasi yung anak ko nun, 7 years old. At dapat, grade 1 pa lang siya kung papasok siya sa school year kung nasa Pinas kami. Pero nung pumunta po siya dito, grade 2 kagad po siya. Kasi 7 years old na po siya. Mag-8 years old na po siya. Kaya noon, pinasok na siya agad sa grade 2. Depende, public school, wala silang pakialam sa damit. Kahit ano, as in kahit ano, kids can express whatever they wanna express. Kahit kulay blue pa ang buhok niyan, okay lang yan. Wala silang haircut requirements, kahit mohawks pa yan, wala po talaga. Nakakagulat nga eh. Ganun po talaga dito sa Canada. Wala po talagang ganun. Bahala ka, express yourself dito. Sa public school, wala po ako masyadong alam sa private eh. Pero ang alam ko po, pag private school, parang yung school sa Pinas. Maraming assignment, may uniform, intense yung yung pag-aaral. Sa public school, hindi po. Para po sila nagkalaro. Halos lahat nung natalakay ng anak ko nung bata pa siya, ngayon pa lang tinatalakay, parang ganun. Hindi po sa delay sila, hindi po sila masyadong naniniwala sa patayan ng utak. Ang napansin ko, nagpapatay lang sila ng utak pagka a little bit in high school at college. Hindi po intense dito. Hindi po maganda ang math nila, unfortunately. Mas maganda pa rin po sa atin. Relax lang po dito. Wala rin po masyadong quizzes. Yun, unfortunately. Competitive pa rin po talaga sa Pinas. Sayang nga eh. Sana dun nag-aral anak ko. Pero okay lang kasi ang napansin ko naman dito, kung hindi mo kailangan sa course mo, hindi mo kailangan po. High school na lang po, i-advise nyo na lang po sa mga anak nyo na kunin lahat ng courses doon para pagkakailangan nila sa college, meron po. Madudukot sila kasi hindi po lahat i-offer ng school unless gusto mo. Ganun. Para po silang college na rin po sa high school. Mamimili lang po sila ng mga course o ng mga subjects na gusto nila, preparation for their college degree na gusto nila kunin. Hindi po katulad sa atin noon sa Pinas na pagka lahat kukunin mo yung course, tapos pagdating ng college, prepared ka na kahit ano pang course ang kunin mo. Dito, kung ano yung course na gusto mo o yung profession na gusto mo pagka-tanda mo at kukunin mo sa college, yun lang din ang preparation na kukunin mo or subjects na kukunin mo sa high school. Ngayon, kung gusto mo ng mas marami pang magbabayad ka na pag after mo ng high school at mag-aaral ka na somewhere. Ganon. Yung libre, limited. Kasi, libre nga eh. Pero hanggat nasa edad ka, ng high school, kunin mo na ng kunin hanggat kaya mo. Kasi wala naman yung limit. Meron lang silang minimum requirements, ganun, para makagraduate. So, laruin nyo na lang po yung kung ako sa inyo, advice ko sa anak nyo, kunin niya lahat ng pwede niya kunin yung course. Depende sa lahat ng gusto niyang kunin course. Tapos para makapag-decide siya, hindi niya na kukunin ulit na may bayad pa. Elementary ay parang 2:30 o 8:30 to 3. Ganon. Ang elementary tsaka ng high school nagbabago. Parang high school is 9 o'clock to 3:30, something like that. Tapos every Friday, parang half day sila. Ganon. So, prepare nyo na lang po yung 8:30 to 3:30, ganun. Kasi yung anak ko noon, naaalala ko, depende sa school pati. Kasi naaalala ko noon, yung anak ko dyan sa Root King, 8:30 ang pasok niya, o 8:20, tapos 2:20 out niya. Kaya ang break ko noon, 8 o'clock.
dadaling ko na yung anak ko dun. Or 7 o'clock pala, dinadala ko na dun. Maglalaro lang yung anak ko sa playground o sa school. Kasi bukas na yung school ng 7. Tapos, papasok na yun sa school. Sabi ko, okay, alarm lang siya. Punta ka na sa school mo o sa classroom mo ng gantong oras. Tapos, 2:30, break ko para sunduin yung anak ko at dadalhin ko sa work or dadalhin ko sa bahay. At may naghihintay naman sa kanya doon. Or yung asawa ko. So, depende. May usapan na kami araw-araw. Meron kaming usapan ng asawa ko kung paano mangyayari. Pati yung babysitter or pati yung kung ilang oras mag-stay yung babysitter. Ganon. So, araw-araw nang ginawa ng Diyos nung wala pang 10 years old ang anak ko. Para kaming laging may meeting. Laging may isang buong linggo kami na nakaschedule na gagawin, pagkain, babysitter, kung anong oras sa school, sa work, sinusundo, ganon. So, naging handy sa amin ang may isa sa amin may sasakyan kasi asawa ko na wala pa siyang license, pero ako meron na. Meron naman school bus para sa mga sa mga bata din naman, so pwede rin yung turuan ng anak nyo, nasasakay na lang sila ng bus. At mas mainam talaga para sa amin yung walking distance. Pwede naman, pag marami silang magkakapatid, pwede silang maglakad together. Hindi bawal yun, kahit anong edad, basta marami sila. Hindi pwedeng yatang maglakad ng below 10 years old kung mag-isa lang sila. Pero kung meron silang ka-classmate na mas matanda, kahit sila na mas matanda, or kasing edad o ka-classmate, pwede silang mag-walk together. Basta hindi pwedeng mag-walk mag-isa kapag below 10 years old ata. Yun ang naalala ko nun. So, yung anak ko, talagang hatid sundo namin talaga. At tungtong na siya ng 10, naglalakad na siya mag-isa. Yung naalala ko nun, pare ko, sinasabay ko yung anak niya. Pagka sinusundo ko yung, pagkahatid ko yung anak ko, susunduin ko muna yung anak niya. Tapos hatid ko na silang dalawa. Ganon. Kasi nga, hindi pwedeng maglakad pa yung bata pa. Madalas din sila magkaroon ng pro day. So, walang pasok po yan. Yan, mamumblema yung mga magulang magbabantay. Pag wala pang 10 years old yung anak, babysitter na naman. O kaya salitan kayo ng anak nyo, ay ng asawa mo, or mapipilitan kayong mag-off. Meron namang calendar kung kailan po yung pro day ng mga sa school. So, pwede nyo na yung i-assign or i-request off sa inyong mga trabaho kapag yan ay nangyayari, or i-workout nyo na sa asawa nyo or kung kanino man sa babysitter. Pagka yan nangyayari, buong year po yan may naka-schedule na yan. So, aalamin nyo na lang kung anong school, kung kailan yan. Third sa ating topic, ito, car. Ang pagbili ng car, may timing belt pa, kailan na rin-replace yan. So, pwede pang mabuhay si Edgy ng mga 5 to 10 years pa. Wala sa ganda ng sasakyan yan. Kaya nasa ganda ng function ng sasakyan yan.